Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, mas nagiging realistic ba ang babae habang tumatanda? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake, kalat kill, ako 10 toes down. Pare, habang nire-record ko to bro, sold out ang Seduce and Climax natin, pero yung Foreplay are still available. Lagi naman tayo magkakastock bro, so kung Seduce talagang hanap nyo, Climax talagang hanap nyo, hintay-hintay lang tayo sa mga shop natin bro. Magkakastock tayo lagi, okay? Always na yan bro, hanggat gusto nyo, magkakaroon tayo ng stock nyan, alright? Link nasa description. Itong video na to is sinend sa atin ng isang follower subscriber natin bro. Galing to sa podcast na The Cool Pals. Okay? I'm sure napapanood nyo itong mga to. Booming to pare sa Spotify, sa YouTube, Facebook, yung mga podcast nila na nakakatawa talaga, nakakatawa talaga. Isa sa mga in-interview dito bro is si Sherry. Okay? Sa mga hindi nakakakilala, si Sherry, si Miss Sherry is sumikat sa Viva Hot Babes. To be honest bro, nung kasikatan ng Viva Hot Babes, I think, high school ako noon. Siya yung pinaka-crush ko doon bro. Kasi kung titignan nyo, maglalagay ako ng picture dyan nung kabataan ni Miss Sherry. Siya yung pinaka-cute doon pare. Morena. Malakas dating sa akin ng morena morena na cute yung smile. Real talk pare, isa si Miss Sherry sa nagpatangkad sa akin pare. So ito bro, papanoorin natin isang maliit na portion nung interview sa kanya. May pag-asa ba sa isang sexy star ang isang yung mga nice guys, nerdy guys, ganyan? Yun ang question, may pag-asa ba sa isang sexy star, katulad nila, kay Miss Sherry, ang isang nice guy? Okay, may pag-asa ba daw yun? Kasi sabi ko nga sa inyo bro, iba ang mundo ng showbiz pare. Okay? Pag nasa mundo ka ng showbiz, yung competition dyan pare, mas matindi kaysa sa mga mga normal na tao. Okay? Because nasa showbiz ka, puro magaganda, pogi, sexy, maskulado ang mga nakakasalamuha mo dyan bro. Kaya madalas nga sa kanila yung cheating. At sila lang din ang mga nagbebenggaan dyan because hindi mo matitiis di ba? Magaganda at gwapo lagi mong kasama. So talamak talaga ang cheating sa kanila bro. Di ba sa Hollywood at sa Pilipinas, hindi nagkakalayo yan. So tingnan natin yung sagot ni Miss Sherry kung patok ba sa kanya ang nice guy. Ganyan. Ayoko ng mga bad boys. 4'10", ganyan. Gusto ko yung mamahalin ako, yung lalambingin ako parang lagi. dinidescribe mo si Roger. Yung laging sinasakyan ako, yung mga trip ko. Tanongin mo Roger kung ano yung motive niya. Ano ba ang mga trip mo? Yan. Ano ba trip mo? Nako, sakyan mo na. Yung mapag-aral yung mga anak ko. Yung mga trip ni Roger Manila to Bicol, Bicol to Manila. Yung isa sa pamilya niya. Ang mga sinasakyan, isang bus na. Super nice. After ito, sasakay nito pa uwi Bicol. Mag-explain sa misis niya. May limit ka ba sa itsura? Uy, another question na maganda, Kasi gusto natin malaman yung perspective ng mga ganitong klase ng tao, yung mga sexy star, because lalo na yung panahon niya, di ba? Sila yung mga top of the line ng mga babae na parang maraming nagnanasa sa kanila because lalo na Viva at Babes dati patok na patok bro. Nung wala pang internet, wala pa masyadong access sa internet, sila yung kumbaga hindi mo pa nakikita yung ibang chicks dati, di ba? Hindi mo pa nakikita unlike ngayon may TikTok, ang dami ng chicks na makikita dyan, pero nung panahon na yun TV lang ang available, a little bit of internet, sila lang yung parang sa kanila lang nakatutok yung mga kalalakihan. So most likely yung attention ng mga lalaki nasa kanila lang. Okay? Nasa kanila lang. Sa itsura? Oo. Kung baga sa kartada, 1 to 10, hanggang saan ka lang? Mas important sa akin yung how the person treats me. Take note of that, how the person treats me. Okay? Talaga kahit kuba? Yes. Saglit. Kayo ba? Sabi, saglit lang. Patutulogin ko lang yung kampana. Ito! Ibig sabihin ito, I love you, kagay.
binibigyan siya ng ano ng joke ng mga kulpas eh. Okay lang ba kahit kuba? Di ba sabi, hindi daw importante yung tsura. So, kuba pwede. Pero I'm sure, alam naman natin yung sagot doon, di ba? Na hindi. Di ba? Hindi. Nagmamatter pa rin talaga yung itsura, bro. Pero pag-uusapan natin mamaya. Depende siguro yun pag kinaya niya ako. Oo, sakay ka sa likod ko. Treat me like your camel! I will show you the Cheers! Cheers! Para sa mga kuba. Para sa mga So malamang sa malamang, no, sinend sa atin ng tropa yon, no? Kasi ayan na naman, nalilito na naman tayo, di ba? Boss Josh, kala ko ba gusto ng mga lalaki yung may dating, di ba? Yung malabad boy, yung attitude, yung mga ganyan. Eh bakit lagi na lang natin naririnig, Boss Josh, sa mga interview or sa mga interview na laging nice guy, no? Gusto lang nila they treat her nice. O, di ba? Nasaan na yung sinasabi mo na dapat may foundation tayo bilang lalaki, mga ganito, ganyan. Ang hirap-hirap ng mga pinapagawa mo. Pero ito lang pala yung gusto nila, Boss Josh. Di ba? Nalilito na kami. Alam ko yun, pare. No? Alam ko yun, nakakalito talaga. Nakakalito talaga yan pag wala kang alam sa reality. Kaya ang importante na once in your lifetime, you adopt the red pill. Meron talagang ano yan eh. Huwag kayong magpapa-apekto sa mga agenda, propaganda na absorbing the red pill or knowing about red pill is bad for you. Hindi. Nakakatulong ang red pill para hindi ka malito or para malaman mo at mabasa mo yung mga nangyayari sa paligid mo, pare. Now, wag mo nang i-dig deep yung rabbit hole ng red pill kasi pagka lumangoy ka pa dyan, sinisid mo pa yun ng gusto, diyan ka na masisiro, pare. Okay? Mapupunta ka na dyan sa raging red pill, yung mga galit na sa mundo, para ka ng feminist nun, di ba? So, alamin mo lang, no? Again, malilito ka talaga pag hindi mo alam yung realidad ng buhay. Kasi ganito yan, bro, imagine niyo na lang, no? Yung bata tayo, nung bata tayo, ang dami nating gusto. Di ba? Gusto mo maging pilot, di ba? Gusto mo ng remote control, gusto mo ng ganito, gusto mo pumunta ng Disneyland. Ang dami mong pangarap sa buhay, pare. Di ba? Nung bata ka. Di ba? Because, ano lang ba ang struggle mo nung bata ka, pare? Wala Wala kang struggle nung bata. Kaya, in your mind, no? Kaya mong gawin lahat, no? Posible lahat because wala ka pang na-experience na struggle sa buhay nung bata ka. Okay, kumbaga walang balakid. Sagot ka ng parents mo lahat-lahat. Okay? Now, nung tumatanda ka, no? Nalalaman mo na yung realidad ng buhay, sinampal ka ng realidad na, teka, hindi pwede, kailangan mo munang gawin to bago mo gawin to. So, habang tumatanda tayo, nare-realize natin na marami palang balakid sa buhay. No? Maraming walls na kailangan mo munang akyatin bago ka makapunta sa next step. At dahil doon, may mga matataas na wall sa daan mo na parang hindi mo talaga kayang akyatin hanggang sa maghahanap ka na lang ng ibang daan. Yan ang nabibigay sa atin ng realidad. In short, sa realidad, no? Habang tumatanda ka, mas sinasabi sa'yo habang tumatanda ka, mas sinasabi ng realidad sa'yo na hindi lahat makukuha mo. At knowing that logic, pare, okay? Hindi yan naiiba pagdating sa dating. Okay? Lalong-lalo na pagdating sa mga kababaihan. Nung bata pa sila, okay? Nung nasa prime pa yung mga kababaihan, ang daming-dami nilang gusto. Okay? Nandyan yung mga standards nila. Nakikita nyo naman yun sa TikTok Nakita niyo yan sa TikTok. Ang dami-dami nilang gusto, dami-dami nilang demands. Okay? Take note, normal na babae pa lang yan. Average girl pa lang yan. Everyday girl mo pa lang yan. Ang dami ng demand. Di ba? What more pa kaya, babaeng sikat, lahat ng atensyon nasa kanila, pinagnanasahan ng buong kalalakihan. Okay? May fame na babae, sexing babae. Her preference is to the roof. Grabe na yun, pare. Nagiging unrealistic na yung expectation niya sa kalalakihan. No? Dahil ang daming lalaking nagbibigay sa kanila ng atensyon, no? Hindi ngayon sila mapakali. Ang saya Masaya
Masaya lalo na pagdating sa babae, bro, attention is like a drug. Okay? That's their currency. Yan yung parang pera sa kanila. Pag maraming perang pumapasok, mas masaya. Nagbabago ang preference ng babae. Kumukonte ang preference ng babae pag tumatanda na sila. At anong kasama ng pagtanda? Lumiliit na rin ang option. Kumukonti na rin ang attention na nakukuha nila. That's why, yung preference nila na 10, nagiging 2 na lang. No? Because alam din nila sa sarili nila na nawawala na yung attention na nakukuha nila dati. Again, lagi niyong ilalagay pare, attention is like a money. Okay? Pag marami silang money, ang dami nilang bibilhin. Pak, bag, makeup, kotse, di ba? Ganun tayo. Pag marami kang pera, marami kang gustong bilhin. Now, kumonti ang pera, kumonti ang attention. That's the time na nakikita na nila yung realidad at kumukonti na rin yung gusto nilang option, yung preference nila. Again, parang pera nila yan. Lagi nyo tatandaan yan. Parang pera nila yan. Pag kumonti ang attention, kukonti rin yung capability nila pare na pumili. Kaya yan, 2 na lang, di ba? Hindi bad boy at yung tatrato lang ako ng tama. Hindi nakakalito pare, di ba? Pag titignan nyo pare, saan ba nanggagaling yung opinion na yun? Tignan mo yung babae. Boss Josh, akala ko ba bad boy, ba't gusto nito nagmamahalan daw sa kanya? Tignan mo yung edad. Di ba matanda na? No disrespect kay Miss Sherry. Ganito talaga pare. Human nature to eh. No, human nature to. This is the reality na pagka babae talaga tumatanda, nare-realize na konti na yung attention nila, kumukonti na rin yung options nila. That's why, binababaan na ngayon nila yung preferences nila. But, ang problema kasi, no, is, ito ang problema. It's okay talaga. Wala namang problema kung babaan nila yung preference nila. Pero ang nagiging problema kasi, sinasabi lang nila yun. Pagdating sa nandyan na yung option na babagay lang sa kanila, hindi nila matake. Hindi nila tatanggapin because nasanay nga sila na maraming attention na nakukuha, na itong lalaki na to ang lumalapit sa kanila. No? Hindi ngayon nila tinatanggap yung option na deserve nila. Doon na tayo nagka-problema. So maraming dito sa comment na to, nabasa ko sa mga comment section dito na bukang bibig nila yan na gusto lang nila ng ganito, pero pagdating sa realidad, hindi naman ganun. Which is true. Basta sabihin nila gusto nila ng ganito, pero iba naman yung pinipilit na nila sa pagdating sa totoong buhay. Kailangan ma-realize to ng mga kababaihan, but then again, hindi kasi, again, yung mga babayan kasi, lalo na yung mga influencer na pina-follow nila, they're more feeding into their ego. Lagi sinasabi na you deserve better kahit hindi naman na. Because of their age, because of whatsoever. Diba? So, dito sa atin, hindi. Sinasabi talaga natin yung katotohanan para malaman mo yung dapat mong gawin. No? Yun ang advantage nating mga kalalakihan. Sinasabi natin yung totoo at tinatanggap natin yung katotohanan. Hindi tayo nagpa-fantasy lang dito. Kasi, at the end of the day, yung fantasy mo, hindi makakatulong sa realidad mo. Okay? So, again pare, leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Like, comment, subscribe, no? Again, mga perfumes natin pare, parating na yung mga stock. So, hintay-hintay lang. Okay? So, yeah. This is Josh on Point. See you next time. Boom! GFAB.